So, one thing I've learned, don't force anything. You just go with the flow, wait for the perfect time para maging positive yung outcome ng isang bagay, ng isang trabaho. Nakakapagod ba? May mga times na napapagod ako. Nakakasawa. Masama ugali yun. Huwag kayong manlait. Lalo na sa physical appearance. Kasi everybody is created by God beautifully. Tas pantay-pantay tayong ginawa ni Lord. Walang mataas, walang mababa. Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel. This is Pinay Mom in South Korea. And I'm gonna show you a typical day with PMSK. Actually, ang daming nagsasabi na sobrang organized ko sa bahay, laging maayos, malinis, ang aming tahanan. Pero, may mga times na dumarating ako sa point na ayoko talagang gumawa dito sa bahay. Like, I don't feel like doing anything. Alam mo yung kanta ni Bruno Mars? Today, I don't feel like doing anything. So, may mga ganun din akong moments. Kayo ba, to netizens? Nararamdaman nyo din ba yun? Na tamad kayo and kahit gustong-gusto nyong mag-ayos sa bahay, ayaw ng katawan nyong bumangon, ayaw ng katawan nyong gumalaw, kumilos. So, ganun din ako. Nararamdaman ko yon. Just like today, parang pagkaalis ng mga bata, humiga lang ako sa bed for 20 minutes. Tapos, wala, hinayaan ko lang na messy ang house. Check nyo ha, I'll show you. O, diba? Diyan pa. Sara ko na nga. House tour. Messy house. Room ni Ina. Room ni Ijun. Hindi masyadong magulo kasi he doesn't sleep here. Ang master, hindi pa maayos. Usually, ang daily routine ko talaga, pagkapasok ng mga kids sa school, trabaho na ako niyan. As in, start na akong maglinis, mag-vacuum, mag-mop, and kung ano-ano pang gawaing bahay. Tapos saka ako kakain. Pero, time check. 9 a.m. Typical day with PMSK. Hindi to a day in my life. So, wala tayong lulutuing Filipino food. Samahan nyo ako ngayong araw na to. Mag-start na tayo. Unahin ko ang aming room. Okay. Bakit may towel sa bed? Kasi hindi ako nakakatulog ng walang suot na medyas and towel na nakalagay sa leeg. Yun. Yung medyas na lagay ko na sa laundry room. Okay ang bed. Last time, nag-ayos ako ng closet ng mga kids, diba? Alam nyo ba? Share ko lang sa inyo Okay. Upo ako para okay yung chikahan natin. And gagamitin ko na tong time ko para medyo makapag-rest pa. Natapos kong ayusin yung closet ng mga kids, tapos yung sa akin na lang yung naiwan. Ugali ko kasi na kapag nakaset yung kailangan kong gawin, kailangan ko siyang ma-accomplish. Tapos, mali din pala yun. Kasi you don't have to force yourself to do something na ayaw mong gawin. Ang ending kasi, hindi magiging maganda yung outcome. Kaya, I decided na baguhin din yung sarili ko. So, I didn't force myself na ayusin ang closet kasi wala talaga akong ganang ayusin eh. Tapos, dumating na lang yung araw na may energy ako, nasa mood akong ayusin, and eventually, naayos ko ng bonggang-bongga ang aking damitan. So, one thing I've learned, don't force anything. You just go with the flow, wait for the perfect time para maging positive yung outcome ng isang bagay, ng isang relasyon, ng isang trabaho. Yun lang, na-share ko lang sa inyo to netizens. Hindi ko ma-explain ng maayos, pero ganun yung yun yung natutunan ko. So, I'll show you yung closet ko. Tapos magulo pa rin pala yun. Char lang. Okay. So, eto yun. Dito nakalagay yung mga coats and jackets ko. So, sobrang punong-puno na kasi.
O, diba? May space pa. What I did is done. So, I used this. Nandito na yung mga coats and jackets ko. Tapos, dito ko nilalagay yung mga belts ko. Yan. Ito ay ang paper bag ng Gentle Monster. Hindi ko tinatapon. So, maayos na. Okay. Tapos, sa kabila naman. Okay. Done. Oh. Ito yung mga pambahay ko. Mga pasando. Mahilig ako sa white. Actually, meron pa yan sa likod. Nilabas ko lang yung madalas kong gamitin. Naglalagay ako ng silica gel. Meron pang white do. Ayun, ibang colors. Nasa unahan yung madalas kong gagamitin. Tapos ito yung mga dresses. Ito, this is how I organize yung pang winter and spring. Ito yung mga hindi ko na nagagamit eh. Okay, there. Sobrang nakahinga ako ng maayos nung natapos kong ayusin tong damitan ko. So, thank you, Lord. Tapos, of course, while organizing my closet, eto na yung mga hindi ko na kailangan. So, itatapon na natin yan maya-maya to netizens. May mga quotes ako na feeling ko hindi ko na magagamit. So, dispose ko na lang. Okay, done. Sa mga nagtatanong kung anong ginagamit ko sa skin ko, mapapansin nyo sa vlog, may mga times na maganda yung glow ng skin ko, no? Tapos, may mga times din na ang pangit talaga ng texture ng skin ko. Kapag after magpa-derma kasi, hindi talaga okay yung mukha ko. Siyempre, may mga red marks. Tapos, ang skin ko kasi, pag nagka-pimple, tumatagal talaga yung mark and scars. So, etong right cheek ko, alam nyo ba, may, may pimple marks or acne marks. Hindi na siya ganun kakinis. Ito. Ito pa naman yung angle ko, char. Pero yung left cheek ko, okay. Ito lang talaga. I'll share yung mga ginagamit ko. For cleansing foam, I use yung Biza line ng Innisfree. So, ito yan, Biza Trouble Cleansing Foam. Kasi nga, nagkaka-pimples pa rin ako. Yan, whiteheads. Yan. So, hindi talaga makinis yung mukha ko. Tapos, after washing my face with cleansing foam, ito na yung ginagamit ko na pang skincare. As I've said earlier, gamit ko yung Bija line kasi maganda yung Bija line para sa mga may acne and pimples. Yun. Ito yung toner. Tapos, gamit ko din yung Vitamin C Green Tea Enzyme Brightening Serum ng Innisfree. Naka-sale to, so bumili na ako. Meron akong ginagamit na binibili ko online. Nag-shift na ako kasi parang mas maganda yung brightening serum ng Innisfree. Try ko. Nito siya, oh. Kita nyo ba? Para siyang may, may peel ng orange sa loob. Ang tawag na to, hindi ko ma-explain. Aside from Bija line, gumagamit din ako ng green tea line sa Innisfree kasi maganda din siya sa skin ko. Yun yung medyo sumwak sa type ng skin ko. So, eto. Green Tea Seed Hyaluronic Cream. Yan. Sunod, yung pagkakasunod-sunod na yan, ah. Tapos, Bija Zika Balm X. Maganda din to for acne and pimples. Yan. Tapos, after nito, merong Bija Trouble Lotion. Optional to ha. Kung ayaw nyo ng balm, pwede naman na lotion na after ng cream. Tapos, lastly, inaano ko, kasi magpo-40 na ako. So, hindi maiwasan na magka-wrinkles na tayo, yung mga lines natin, magiging fine na, So, magiging visible na yung mga lines natin sa mukha, sa leeg. So, gumagamit ako ng Wrinkle Science Spot Treatment. Ginagamit ko lang to every night bago matulog. Siyempre, hindi nawawala na talaga sa akin ang paggamit ng sunscreen. May na-discover akong bagong sunscreen from Innisfree. Ito yung Mild Cica Sunscreen Tone Up. Ginagamit ko to kapag gusto ko na mukhang bare lang yung skin ko. Tapos, ito naman, Tone Up No Sebum Sunscreen X.
Ito, para na siyang BB cream. So, pag pinahid mo siya, medyo matatakpan yung mga dark spots mo. So, instead of using foundation, kapag tamad akong mag-makeup, ito yung ginagamit ko. So, ito yung gamit ko ngayon, oh. Nag-sunscreen lang ako. Ito yun. No sebum. Hindi to oily. Perfect to for hot season. Ito naman kasi, pag gusto mo na makintab yung mukha mo, ayan. Sa akin, pag ito ginagamit ko, parang ang oily-oily ng skin ko. Pero maganda kasi pag naarawan ka, parang glass skin, pero may dark spots. Tapos, syempre, hindi lang naman kailangan mukha yung ng protection against sunlight. Kailangan din yung braso natin, yung ma-expose sa sun. So, etong ano na to, nabili ko to sa Chaju, where I usually buy yung mga gamit sa bahay. Madalas nyo yung makita sa vlog ko. Yung Chaju Wellness line nila, Milky Sun Lotion. Ang maganda dito kasi sa lotion na to, i-share ko lang sa inyo ha. I'm not sure kung makakabili kayo na tong lotion na to sa Philippines. Since na-discover ko to, nakatatlong bote na ako. Ang maganda kasi sa Chaju, yung line nila, 100% vegan recipe, reef safe. I'll show you. Nakalock pa pala. Ay na, hindi, open na ginamit ko to. Ba't ayaw? Ano nangyari? Ginamit ko na to ah. Okay. Milky lotion to. Alam nyo ba, hindi thick yung texture ng nung lotion. Very light sa skin. May mga sunscreen lotion kasi na parang ang lagkit-lagkit sa katawan, di ba? Pag in-apply mo. Eto hindi. Tapos, hindi siya yung amoy sunscreen. Amoyin niya. Ay, wait. Amoyin niya. Yan, parang ka lang talaga nag-lotion na Mafe-feel mo yung moist, pero hindi mo mafe-feel yung lagkit. Perfect siya for everyday use. Ang tagal na vlog to, so, typical day lang naman. So, tapos may mga nagtatanong kasi kung ano yung mga ginagamit ko. So, nag-share na ako. Anyway, done. Dito na tayo sa room ni Ijun. Para masyadong niligpitin dito, basura lang talaga. Okay. Punas tayo ng table ni Tuki. Ang mga bed ng kids, matagal na din nila itong gamit. Simula nung lumipat kami. We were supposed to buy Ina's new bed nung graduate siya ng elementary kasi usapan na namin yon. Kaya lang, sabi ko kay Alex, magsabay na lang bilhan si Ina and si Ijun. Kasi pag tinapon tong bed, may bayad. Para isang bayaran na lang kapag nagpalit ng gamit ng mga kids. So, by next year pa namin mapapalitan yung mga gamit ng kids sa rooms nila. Baka, matanggal na din to. Kasi, nag-o-occupy ng malaking space. Hindi naman na kailangan ni Ijun and ni Ina ng malaking bookshelf. Itan. Lipat tayo sa room ni Ina. She's into taekwondo talaga. Last time, yung team nila nag-perform sa festival. Pero hindi na kami nanood. Alam niyo kung bakit? Sinabihan niya kaming wag nang manood. So, ito yung uniform. Lalaban na. This time, sa kusina na tayo. May mga containers si Omani na kailangan kong ibalik. Kasi every time na pupunta kami sa farm, laging may pabaon ng aking biyanan. Okay, maayos naman.
galing to sa sister-in-law ko. Siya nag-bake. Maghugas na tayo ng mga pinagkainan. Ng pinggan, pinupunasan niya yung water residue. Nagkikreate kasi yan ng molds. Kaya I always make sure na walang tubig sa mga tiles. Tapos, punas-punas tayo. This time, mag-aayos na tayo ng mga labahin. Ito for dryer. Ito ay aking lalaban. Napakamot sa ulo. Dito na tayo sa sala. Tanggalin ko na sa sampayan. Tuyo na to eh. So, ganito talaga yung ginagawa ko everyday. Nakakapagod ba? May mga times na napapagod ako. Nakakasawa. Hindi naman, kasi I enjoy cleaning and organizing talaga dito sa bahay. Parang yun na yung pinaka-hobby ko. Ito, may i-share pala ako sa inyo bago ko mag-vacuum. Last Parents' Day, si Izun, he surprised me with this carnation flower. Alam nyo ba, sweet gesture ni Izun was, nung narinig niya na nagpipipindot na ako sa door, nakaabang na siya. Tapos, pagbukas ko ng pinto, inabot niya tong bulaklak sa akin. Tapos, hinag niya ako. Sabi niya, "Oma, this is for you." Galing to sa, allowance niya. Tapos, meron pang chocolate. Ayan. Sabi niya, gusto ko sana bumili ng bouquet. Yung medyo malaki. Kaya lang nahihiya daw siyang bitbitin from academy pauwi sa bahay. So sabi niya, eto na lang daw kasi ito yung kasya sa bag niya. So, very sweet ang Tuking. Thank you so much, anak. Paglaki mo, mapapanood mo to. Si Ina naman, hinaga ko pagdating niya galing sa school. Nakalimutan daw kasi niya nung umaga. Eto lang, mahilig ako sa bulaklak talaga. Tapos, love na love kong nakakatanggap ng flowers. Pero si Alex kasi, he doesn't like buying me flowers. Nangihinayang siya sa pera. Kasi daw, namamatay, nalalanta, ganyan. So, instead of buying me flowers, he usually buys me plants. So, okay naman yun. Tanggap ko na yun. And then I've realized, nung pinapakinggan ko yung kanta ni Miley Cyrus na Flower. Tama ba? Tama ba yung title? Oo. Yung I can buy myself flowers. Oh, yung mga ganon. Naisip ko, I don't need anyone. I don't need Alex to buy me flowers kasi I can buy myself flowers. So that's what I do. Kapag napapadaan ako sa flower shop, bumibili talaga ako ng bulaklak tapos dinidisplay ko sa bahay. Pag may extra budget and kapag feel ko na may bulaklak na nakadisplay sa bahay, yun yung ginagawa ko ngayon. So, just like this. Naka-sale to. Ganda, no? Yan. Tapos, display ko lang to sa table. Para kasi ang ganda-ganda ng bahay kapag may fresh flowers. Yan daw. Bango.
Tapos, what I do sa mga flowers, dinadry ko, dinidisplay ko sa bahay. Ito yan. Ito yung last time na yellow, oh. Hindi nagbabago yung kulay niya. Ganda pa rin. Tapos ito. Tapos ito na yung mga na-dry. Madami na akong tinapon na dried flowers kasi yung iba nagmo-molds and hindi healthy sa loob ng bahay. So, instead of throwing out your flowers, display nyo for 3 days, saka nyo i-hang upside down para mag-dry. And then, every May then, we celebrate Teacher's Day sa Korea. So, I received the gift from my student. Apaka-cute. Chocolate to, pero alam nyo, naka-print yung picture ng aking estudyante, si Jihoon. Favorite student ko siya. Apaka-cute to. Tapos, solid facial cream. Ano pang laman? Waterless Total Skincare. Ay! Nahulog. Oh my, oh my, oh my. Tapos may na-receive din ako ng chocolates and gift certificate. Hindi ko napakita. Nasa sakyan eh. Okay, yun lang. At least nakapag-break ako. Kahit saglit. Nakipag-chikahan pa ako sa inyo to netizens. Tama na ang chika. Mag-vacuum na tayo. Kailangan nakaganon. Wait, madilim. Kailangan nakaganon. Dahil ang pagpa-vacuum, hindi ko na pinakita lahat para mabilis ang aking gawain. This time, yung bathrooms na yung lilinisin natin. Kala nyo tapos na, no? Hindi pa! Actually, ang common bathroom, nagagamit lang talaga pag weekend. Kasi ang mga bata dun sa kwarto namin nagagamit ng CR. Malinis naman. Water lang talaga. Kakalinis ko lang isang araw. Nag-scrub ako ng tiles. Para sa mga may teenagers na anak and nagkaka-pimples na din, sa dami ng mamamana ng mga anak ko, yung pimples ko pa talaga. Si Ina sa noo, and then si Ina and si Izun meron na sa noo. Nirecommend ng dermatologist ay itong Bioderma. Bahalang gusto nyo ding subukan. Effective to. Mabilis mag-subside yung pamumula ng pimples. Water break. Lalagay ko na sa vase ang flowers na binili ko. Ganda talaga. Kasing ganda natin to netizens. Arty-arty, no? Ay, nako, ang ganda. Yan, sa kusina talaga. Ganda ko. Nice. Huwag niyong itapon yung ribbon. Kasi, pwede niyo magamit pang tali ulit kapag hinang niyo upside down. Hindi ko tinatapon talaga. Let's place this here. Magtutupi na ako ng jeans. May nagtatanong anong height ko? 5'5". Tapos funny question din. Ano daw waistline ko? Nakakahiya kayo. To netizens. Ano nakakahiya doon? Nagtanong lang naman. Waistline ko, iba-iba eh. Depende sa brand. 26, 27, 28, ganun. After ko magtupi nito, kakain na tayo ng lunch. Actually, brunch. Nagpa-plancha pa ba kayo ng mga jeans? I remember ang nanay dati, inaalmirol yung mga pantalon. Alam mo yung mixture ng cornstarch, tsaka ng tubig. Tama ba ako? Sa mga kaedara ng nanay ko? Magsi-70 na ang nanay. Ganun ang panahon niya. Naabutan ko pa yon. Kakain na tayo ng brunch. Papainit ko yung ulam. Nagbigay sa akin si Maika ng mechado. Mechadong baboy ba to? Or kalderetang baboy. Ito ang aking kakainin for lunch. Samahan nyo na ako to netizens, ha? Tapusin nyo na tong video na to.
Okay ba yun? Sabi nyo, okay. Dapat kita yung bulaklak. Para medyo, parang feel na feel ko yung bulaklak. Ganda, no? Nagagandahan ako sa bulaklak eh. Kayo ba? Anong mas prefer nyo? Bouquet of flowers or flower pot? Ako kahit ano, okay lang din. Basta may bulaklak. Habang inihintay ko yung ulam na uminit, sagot ako sa mga questions sa akin. First question, hindi pa ako nag-stop mag-vlog kasi yung kita ko sa vlogging ay ginagamit para sa groceries and pang-shopping ko ba. To tell you honestly, yung kita ko sa YouTube, napupunta yun sa savings and yun yung ginagamit ko pantulong sa mga tao na hindi ko naman sinishare talaga sa vlog ko. Tapos, may regular job kaming mag-asawa, so yun yung ginagamit namin para sa family expenses namin dito sa bahay, sa school ng mga kids. Doon din namin kinukuha yung pang-shopping namin ng family ha. Pero, yung kita ko sa YouTube, kumukuha din ako ng pang-shopping ko para sa sarili ko. And sometimes, yung pang-treat ko sa family ko. Yun. Tsaka, bakit naman ako mag-stop mag-vlog? May nanunood pa. And sayang din naman yung kinikita ko sa YouTube. Madami ako natutulungan. Hindi ko lang talaga sinishare sa mga vlogs ko kung alam nyo lang. Tsaka yung tulong, hindi na yan kailangang i-public. Si Lord na ang nakakakita niyan. Next question. Medyo personal to ha. Lesbian po ba ang sister-in-law nyo? I don't think so. Kasi nakikipag-date naman siya before. Hindi lang talaga nag-work yung relationship niya with guys. Kaya until now, single siya. And choice naman niya na maging single. Siguro kasi mukha siyang lesbian dahil dun sa hairstyle niya ngayon. Ang sister-in-law ko, hindi siya maakularete, maarte sa sarili niya. Very simple lang talaga. Kapag tinatamad siyang mag-ayos ng buhok niya, she usually cuts her hair short. So, ganun yung hairstyle niya ngayon. And then, eto na, last question. Actually, hindi to question eh. Comment lang na nasaktan talaga ako as a mom and as a parent of Ina and Izun. Dinilit ko na yung nag-comment and hinide ko na din siya sa YouTube. Ang sabi niya, habang lumalaki yung mga anak mo, lalong pumapangit. Alam niyo yung as a mom, ang hirap palang tanggapin na laitin yung mga anak mo. Now I understand yung feeling ni Pauline Luna. Kasi yung eldest niya, si Tali, di ba? Ang daming sinasabi na hindi maganda dun sa physical appearance ni Tali. But I find Tali so cute very bibo and very smart nung bata na yon. Kaya si Pauline Luna, di ba, she decided na idemanda yung nag-comment ng hindi maganda against her daughter. So, yun yung na-feel ko. Parang naisip ko, grabe ang harsh naman nun. Pangit talaga. Yun, na-hurt lang ako kasi parang pangit ba si Ina and si Izun? Hindi naman. Sa mata ko, napakaganda at napakagwapo ng anak ko. And, huwag naman masyadong harsh mag-comment. Bad yun. Pero kung ganun yung tingin nyo kay Ina and kay Izun, hindi ko naman kayo mapipigilan kasi kung ganun yung tingin nyo sa mga anak ko, diba? Pero, masama ugali yun. Huwag kayong manlait. Lalo na sa physical appearance. Kasi everybody is created by God beautifully. Tas pantay-pantay tayong ginawa ni Lord. Walang mataas, walang mababa. Yun lang. Anyway, dun sa nag-comment, God bless you. Kakain na ako. Wow, mukhang masarap. Maglabas ako ng side dish from Omani. Kain tayo. Thank you, Lord, sa blessing. Mega shout out kay Angge, na kapatid ni Maika. Siya daw ang nagluto nito. May lunch si ate, bunso. Thank you. Anong Korean drama pinapanood nyo lately? Ako wala. After nung Queen of Tears, parang nag-rest ako. Nabusog ako.
Thank you so much to netizens sa pagsama sa akin talaga. Bigla ako inantok. Kayo ba ganun? Pagkakain, tas busog na busog, biglang inaantok. Ganun ako. Pero hindi ako natutulog. Hindi healthy yun. Masama daw yun eh. Ang sarap sa feeling, no, na maayos, malinis ang bahay, tapos yung mga gawain mo, natapos mo. Hindi ako napagod sa lahat ng ginawa ko ngayon. Alam niyo kung bakit? Kasi nandyan kayo to netizens. Kasama ko kayo. Diba sabi nila, kapag may kaagapay ka, may kasama ka, you won't feel yung pagod, inip, yung oras, hindi mo namamalayan. Ang sarap lang sa feeling. Thank you, Lord, talaga. And ang ganda-ganda ng panahon. I'm so in love with the weather. Hugasan ko na yung pinagkainan ko. Konti lang naman. Kayo ba? Pagkakain, hugas ba kayo kagad ng pinagkainan nyo? Or tinatambak nyo muna para isahang hugasan na lang? Most of the time, ako, gamit hugas. Pero kapag tinamaan ako ng katamaran, tambak hugas. Malinis na. Off na natin. Tayo ay magtatapon na ng old clothes. May nagtanong, anong ginagawa sa mga tinatapon na damit? Usually, binibenta, dinodonate, and nire-recycle. Mahirap din tong ginagawa ko. Kala nyo to netizens sa madali. Mabigat. Mabigat. Talaga. Sa recycle house tayo pupunta. Dito na tayo sa recycle house. May makikinabang yan. Mga winter coats ko to eh. Okay, bye-bye. Wait lang. I'll show you something. Yan, yung sofa. And ano ba to? Furniture. Yan. May number na nakadikit. Yan. Ano yung number na yan? Yun yung reference number ng magpipick up ng basura na yan. So, every time na may maglilipat ng bahay, usually tinatapon na nila yung mga gamit nila kasi pinapalitan nila ng bago. Kung pwede lang talagang magpulot ng mga ganitong basura tapos ipadala sa Philippines, ginawa ko na. Pero mahal din kasi magpadala niyan eh. Wala akong truck na magagamit para i-deliver to sa Pilipinas. Ipapaship pa to, mas mahal yung shipping fee. Para maganda pa to, kama yata to. Ay, oo nga. Tapos ito, sampayan. Yan. May bayad ba yung pagtatapon yan? Yes. May bayad yan. So, every time na magtatapon ka ng basura dito sa South Korea, you have to pay. Pati nga yung plastic namin ng basurahan, binibili din namin. Ako ba namumulat ng mga ganyang tinatapon na gamit before dun sa luma naming apartment? Ngayon kasi ayaw na ni Alex, pinapagalitan niya ako. Wag daw. So hindi na ako namumulat ng mga tinatapon. Pero nangihinayang ako. That's it. This is my video for today. Sana na-enjoy nyo ang typical day with PMSK. So, ganito lang yung life ko everyday dito sa South Korea. Simple lang, pero masaya naman ako kahit papano kasi na-enjoy ko yung ginagawa ko. So, if you enjoyed watching this video and new to my channel, please consider subscribing, like, and share. Maingay! Pinay Mom in South Korea. Stay safe, everyone! Bye!